Naghukay ang pulisya sa isang barangay sa Ozamis City kasunod ng mga ulat na posibleng may mga bangkay raw na ibinaon sa lugar. Ang hinihinalang nasa likod nito ang sinasabing Martilyo Gang na pinamumunuan umano ng isang miyembro ng pamilya Parohinog. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Maris, hindi bababa sa 10 reklamo at ulat tungkol sa mga nawawala di umanong mga residente ng Ozamis City ang hawak ngayon ng pulisya at pinangangambahang biktima sila ng karumal-dumal na pagpatay. Ang sabi ni Police Chief Inspector Jovi Espinido, ang hepe ng Ozamis City Police, ang notorious na Martilyo Gang di umano ang isa sa mga hinihinalang nasa likod ng mga pagkawala. Signature o tatak daw ng grupo ang pagsisilid sa sako ng mga biktima nito. Ang hinala ng pulisya, isang miyembro ng pamilya Parohinog ang leader di umano ng gang. Kahapon ay negatibo ang resulta ng paghuhukay ng mga pulis sa Barangay Cogon dito pa rin sa Ozamis City. May nagtip daw sa mga otoridad na di umano'y isang biktima ang ipinatapon sa lugar at 2 buwan na ang nakakalipas. Sako-sakong basura ang nahukay gamit ang backhoe at para makatiyak isa-isang binulatlat ng mga pulis ang mga sako. Ayon sa Ozamis Police, patuloy nitong bineberipika ang mga hawak pa nitong impormasyon bago magkasa ng mga susunod na mga paghuhukay. Sinusubukan pa ng GMA News na kuna ng payag ang pamilya Parohinog, pero dati nang sinabi ng ating mga nakausap na miyembro ng pamilya na wala raw katotohanan ang mga ipinupukol sa kanila ng mga otoridad, kabilang na ang pagiging di umano'y drug lord ni Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog na kasama sa 16 na napatay sa raid noong isang linggo. Samantala, Maris, sinusubukan pa nating kunan ng karagdagang pahayag si Chief Inspector Espinido, kaugnay naman ng mga akusasyon pa rin ni alias Cesar, kabilang na ang di umano'y tinagong pwesto ng katawan ng mga napatay sa raid. Maris? Cedric, balikan natin yung iniulat mo tungkol dun sa mga reklamo nga natanggap ng pulisya kaugnay sa mga nawawala. Kailan pa nila natanggap ito, Cedric? Yung pinaka-recent daw, ang sinasabi ni Chief Inspector Espinido is about mga 10 o mga 10 reports daw nila po tatanggap. At hindi daw mga reports pa mula pa noong dating-dati pa kasi ang alam naman natin ilang buwan pa lamang si Chief Inspector Espinido dito. So sa ngayon ang picture sa atin around 10 na mga reports na mga bine-verify pa nila. Kaya sa ngayon ay wala pa naman na ikakasa ng mga eksaktong lugar kung saan sila magko-conduct ng mga excavation na operation. Oo. Cedric, kung matagal na nilang natanggap tong mga ulat na to, bakit ngayon lang sila naguhukay? Hindi natin hawak yung ganyang impormasyon, Maris. Basta ang sinasabi sa atin, actually natanong natin din kahapon bakit walang na-file na reklamo. Ang sinabi sa EPE ng Ozamis City Police ay napaka-importante. Meron ka talagang evidence sa hawakan. That's why yung tip na natatanggap daw nila is sa kanilang sinitip na kunin. Tulad nga nung kahapon, may ilang tip na nakuha na doon sa lugar sa Barangay Cogon. Yung may tinapon at tinapon. Pero ang lumabas naman sa kapila, nung tip na natanggap nila is negatibo yung resulta. Isa na lang, Cedric, talamak pa ba yung mga krimen dyan na ang sinisisi ay ang sinasabing Martilyo Gang? Kung sa mga nakaraang mga panahon, yung kumbaga fairly recent na time frame, ay wala naman tayong monitor, walang nababanggit yung police na mga anytime recently na mga ganyang naiulat na mga posibleng inililink dun sa Martilyo Gang. Pero sa ngayon, ang pinaninindigan nga ng pulisya, particular nga itong si Chief Inspector Espinido, is that inaalam nila, dine-verify nila yung mga marami daw ng mga links nga na iba't ibang klase ng krimen na iniuugnay o nililink doon sa Martilyo Gang, Marie. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Cedric Castillo.